Magandang umaga po sa lahat ng ating mga tagapakinig sa ating programang My Morning Manna with Pastor OG, maging sa ating mga kapatiran sa Pentecostals of Jordan at sa lahat po ng mananampalataya sa buong bansa at sa lahat ng mga sumusubaybay sa programang ito, My Morning Manna with Pastor OG. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa umaga pong ito ay pag-uusapan po natin ang salita ng Panginoon sa aklat po ng 1 John chapter 4 verses 4, 5, and 6. Ito po ang pagkasabi, Ye are of God little children, and have overcome them, because greater is He that is in you than he that is in the world. They are of the world, therefore they speak of the world, and the world heareth them. We are of God, he that knoweth God heareth us. He that not is of God heareth not us. Hereby know we the spirit of truth, and the spirit of error. This morning, pag-uusapan po natin yung topic na nagsabing, we are God's children. Tayo po ay tinawag ng mga anak ng Diyos sa lahat po ng nampalataya at nagtiwala sa Diyos at tinanggap ang kaloob ng Diyos na kaligtasan. Sila po ay automatic na tinawag na mga anak ng Diyos. Kaya po sinabi sa atin na, ye are of God, little children, and have overcome them. Because greater is He that is in you than he that is in the world. Napakalaki siguro ang paningin natin sa problema natin kinakaharap. Maring malaki ang mundong ating sinasagupa. Pero sasabihin ko po na tayo po ay mas higit na mananalo. We are more than conquerors because God is with us. We are because God is greater that is in us. Hindi po tayo ang malaki, bagkus ang Diyos na nasa atin po ang siyang dahilan kung bakit tayo ay magwawagi. Siya po na nasa atin ang naging dahilan para po tayo ay maging mananagumpay. Kaya po, kung dumating man ang time na we are discouraged, we are in trial or in testings, always consider that God is greater that is in us than he that is in the world. Kaya po, pag dumating man yung mga problemang yan, always confess, panalo na ako. Bago pa man tayo sumabak sa gera, panalo na tayo. Para po bang boksingero na bago pa man siya tumayo sa ring, sinabi na at dineclare, panalo ka na. Di anong gagawin ko dito sa ring? Ang kailangan mo lang gawin is makapagpatuloy hanggang sa 12th round. No? Yun lang ang inaabang na hanggang makapagpatuloy ka lang, no? Tiisin mo lang yung suntok o ano man kasi you are already declared winner before you stand on the ring. Yun po yung kakaibang laro natin pong sinasalihan. Bago pa man tayo sumabak sa gera, sinabi na ng Lord, panalo ka na. Ngayon magtatanong ka, Lord, anong gagawin ko kung panalo na ako? Sinabi ng Lord, the winning is promised if you will just continue, if you will just be steadfast, if you will persevere. No? Kung mananatili ka lang, panalo ka. Pero pag hindi ka mananatili, nako, diyan ka matatalo. Kaya po ang sabi ng Biblia, he that endureth unto the end, the same shall be saved. Kaya po napakahalaga ng tinatawag na endurance bilang mga anak ng Diyos. Tandaan po natin, ang Diyos ay ang ating Ama. Kaya kung meron man tayong mga pangangailangan, we can come to Him any moment of our lives. No? Ang sabi ng Bible, they are of the world, therefore speak they of the world, and the world heareth them. Yung iba, hindi sila pagmamayari ng Diyos, kundi pagmamayari ng mundo. Kaya kung ano mang sinasabi nila, pinapakinggan sila ng mundo. Why? Because they are of the world. Katulad ng mga politicians. Kahit kasinungalingan na sinasabi, pinaniniwalaan pa rin. Why? Because they are of the world. No, hindi naman siguro lahat ng politician is of the world. There are many who are children of God. But when the children of God start to speak about the goodness of God, start to speak about life, about eternal life within Christ Jesus, walang makikinig. Bakit? Hindi nga sila sa Diyos. Ngayon, anong mangyayari? Maraming mga rejection siguro tayong naririnig. Maaring mula sa ating mga magulang. Nung nag-umpisa na tayong magbahagi sa salita ng Panginoon, hindi na tayo pinapakinggan. Bakit? Hindi sila siguro naka-in-tune doon sa salita ng Panginoon. Hindi sila naka-in-tune sa Diyos. No? Hindi nakatuno yung buhay nila sa Panginoon. Kaya hirap nilang unawain ang mga bagay na ito. Dati-rati kung ang pagkikwentuhan ay inuman, buhay na masama, no? Kung ito ay pag-uusapan, talagang nakakasakay sila. Pero ngayon na pinag-uusapan ay salita na ng Panginoon, nako, hirap na silang makasakay sa iyo. Bakit? They are no longer in tune with you because you are now called the children of God. Ito po sinabi sa verse 6. We are of God. He that knoweth God heareth us. Yun po yung sabi ng Bible, na kung sila ay
sa Diyos, papakinggan nila tayo. Sila ay makikinig sa mga sinasabi natin patungkol sa salita ng Panginoon. That's why, don't be discouraged kung may mga tao talagang hindi makikinig sa iyo. Consider it only na hindi sila sa Diyos, hindi sila nakaayon sa salita ng Panginoon. Dahil kung sila ay namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos, tiyak po, papakinggan kayo. Kahit konting detalye ng inyong testimonies ay papakinggan po. Kaya po, bilang Kristiyano, huwag tayong ma-discourage. Huwag tayong panghinaan ng loob sa ating paglilingkod. Remember that we cannot please everybody. Maaring yung mga kaibigan mo, nung sinabihan mo na salita ng Panginoon, linalayuan ka na at natatakot na sa'yo. Don't be discouraged. Just continue because we cannot please everyone. Because if we are trying to please everyone, of course, we are bound to fail because we cannot please everyone. Kaya po, Kristiyano, aking kapatid na mananampalataya, nais ko po kayong bigyang kalakasan, nais ko po kayong i-encourage, nais ko pong i-exhort sa inyo ang salita ng Panginoon na magsasabing anak po kayo ng Panginoon at huwag pong sayangin itong pagkakataong ibinigay po sa atin bilang mga anak ng Diyos. Ibig sabihin, bilang mga anak ng Diyos, tayo po'y tagapagmana ng resources ng ating Panginoon. At kung darating man yung moment na para bang sa palagay natin parang talunan na tayo, consider always na sinabi ng Biblia na tayo'y higit na mananagumpay dahil nga mas higit siyang malaki, mas higit siyang dakila yung nasa sa atin kaysa mga bagay na nasa mundong ito. Patuloy lang po tayo at huwag panghinaan ng loob, no? Kung dumating man yung moment sa buhay natin na parang hindi mo na nakikita yung mga pagpapala, huwag mag-alala kasi sinabi ngang anak tayo, no? Maaring may mga panahon bilang anak hindi natin nakikita yung mga pagpapala at maaring nagtatanong tayo na sabi anak ako ng Diyos, bakit ngayon hindi ko na nakikita yung mga blessings na pinapangako ng Diyos? Sabihin ko kapatid na hindi po nakabase sa pagpapala yan. No? Nakabase yan sa ating identity sa pangalan ng ating Panginoon. Hindi po porke anak na tayo ng Diyos, hindi na tayo makakaranas ng mga problema, ng mga pagsubok sa buhay. Hindi nagsasabing dahil anak na tayo ng Diyos, hindi na tayo makakaranas ng kahirapan. No? Makakaranas tayo. Pero ang sabi ng Diyos, hindi yan magtatagal because God has always a promise for us. Binigyan niya ang kanyang mga salita upang maging basihan natin, upang maging instrument nang sa ganun, doon natin titingnan kung tama pa ba yung ating pamumuhay o hindi na. Kaya patuloy po tayo maglingkod sa Diyos, patuloy po na ayusin natin ang ating mga buhay, at patuloy po tayo magtiwala sa Panginoon. God is God. He remains God. No? Even though people will not believe Him, yet He will remain God. But people without God, we are nothing. At yung God na pinaglilingkuran natin ay nag-promise sa atin that we will be called the children of God if we will believe and we will receive Him in our life. Ngayon, kung ang Diyos natin ay Ama at tayo ang Kanyang mga anak, tayo po'y tagapagmana ng Kanyang mga pagpapala. Tayo po ay mga tagapagmana ng Kanyang kaluwalhatian, maging ng kagalingan, ay pinangako po yan ng ating Panginoon. Sinabi niya, siya ang Diyos na nagpapagaling. Kaya ngayon po, kung may karamdaman ka, tanggapin nyo na po na kayo'y magaling sa araw na ito. Kung ngayon po ay medyo namang problema ka sa finances, I want to tell you that God is blessing you financially. Kung darating man ang panahon na parang nararamdaman mong bumibigat na yung buhay mo at talagang parang tinatalo ka na ng mundo, isipin lang natin that God has a promise that greater is He that is in you than he that is in the world. Huwag matakot, huwag mabahala, laging magtiwala sa Diyos na tagapaglikha. Siya lang po ang ating pagkakatiwalain dahil siya po ang Diyos na nakakaalam sa lahat ng bagay at wala pong bagay na lingid sa Kanya. Lahat po ay nahahayag. So how will we apply this into our life? Always pray to God, declaring and giving thanks for the blessings kahit hindi pa natin natatanggap. Pasalamatan na natin in advance sa ating Panginoon. Ito po si OG Solitario na magsasabi sa inyo na sa araw-araw nating pamumuhay, kailangan natin ang tinapay ng buhay. Digest your morning manna today. God bless po at magandang araw at masayang pakikinig sa ating lahat.